Mapausaping pera at ari-arian, pamilya o personal na buhay hanggang mga usaping panlipunan, hihimayin natin yan para maging patas. Kasama pa rin natin ang ating attorney OPA, Attorney Anselmo June Rodial IV. Annyeonghaseyo, attorney. Magandang gabi po, magandang gabi po. Annyeonghaseyo. Magandang gabi, attorney. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi, attorney OPA, medyo nakakakilig ha, tamang-tama at love month, di ba? Ito, sa Indonesia kasi isang fan ang nakapagpapirma raw ng marriage license sa British singer na dating miyembro ng One Direction na si Louis Tomlinson. At si Louis Tomlinson nakibiro pa sa fan. Usaping pirma tayo, attorney, ha? Sa ganito mga pangyayari, legally speaking, may mga pangyayari nga bang ang fan sign o autograph maring maabuso at magamit sa mga legal documents? Opo, may mga pagkakataon po talaga. Kasi ang hirap po dyan, pag pinirmahan natin isang bagay, ang presumption, party talaga tayo doon. So ngayon, pag nagkaroon ng problema, kailangan pa nating sabihin sa court na hindi talaga tayo nagpumirma dyan. Fraud yan. Pinapirma kami ng fan sign, pero my God. hindi naman kami dapat binding dyan. Mahirapan pa tayo. Kaya po So, ingat. ipapaliwanag pa? Papaliwanag po. mo kung ba't ka pumirma. Yes, Eh, kasi- sabi mo nung fans, autograph, di ba? Dati pa naman yung autograph di ba? Oo. Opo, hindi po ang hirap dyan. Kaya ang isang tip dyan, dapat ibipirma natin sa autograph. Iba yung totoong pirma natin sa bangko. Pwede yun. Hindi, totoo yan. Iba Ibang yung pirma ko sa bangko, ibang pirma ko sa... Ganun ba? Sa mga fan meet at concert na mabilisan ng galawan, attorney OPA, maaari nga bang legally binding ang ilang papel na napapirmahan sa mga celebrity? Yan. Aba, kunwari parang iba yung pirma na para may discount. Ganon sa mga ina-endorse niyang produkto. Pwede ba yun? Well, yun nga po ang hirap. Pag pumirma tayo, ang presumption, kasali tayo dun po sa kontrata. So, kaya kailangan, ingat po tayo sa pinipirmahan natin. Paano kung pumirma ako ng isang dokumento, pero inilipat lamang yung pirma ko sa iba pang dokumento? They can do that now eh. Lalo pagka mga electronic signatures. Yeah, yes. Paano pagka ganun? Forgery na yun. Ibang usap, criminal Forgery case na po yun. yun. Criminal case, hindi dun sa pumirma, kundi sa Doon sa nagdaglipat ng pirma. falsification ng tawag. Doon mataas po ang ano niya, ang penalty. Magkano ang penalty niya natin? Ang penalty po niya, kung public document, 12 years maximum. Kapag po private document, 6 years maximum. Matagal po yan, mahaba ang ano niya. O next question, attorney. Sa mga promo o sa mga mall kung saan may forms o dokumentong pinipirmahan, may panganib din ba na dapat isaalang-alang? Opo, meron. Kasi alam naman po natin, kapag sa promo, inalalagay yung personal details natin. Kung napapansin niyo po, maraming mga text messages ngayon hindi naman natin alam. Kung kayo nang gagaling, hindi pa natin alam kung saan nakuha yun. Baka probably nakuha nila personal details natin. So watch out lang din po tayo pag nagbibigay tayo ng info sa promos. Alam mo, napakaraming data na lumabas at nagamit sa maling paraan ng pandemic. Oh, kasi di kada ba, pasok kada natin, pasukan pirma mo, tayo ng yung pirma ng cellphone pirma. number mo, yung mga detalye ba. Opo. Attorney OPA, Okay. nauso na rin yung e-signature. Kailan ba ito valid o hindi? Ano yung limitasyon nito? Oh, ngayon kasi di ba, e-signature, kailan yun? Ang generally po talaga, ang e-signature, pareho lang sa wet ink. Pero may mga pagkakataon po na dapat wet ink. Halimbawa, ikakasal tayo, hindi pwedeng e-signature ilalagay sa marriage contract. Dapat po yung wet ink. Hindi ba pwede? Hindi po, kasi syempre, kailangan personal appearance tayo, hindi pwedeng via Zoom ang marriage. Pipirma tayo after ng kasal, wet ink yun. Hindi pwedeng O ito, nasa e-signature. usaping pirma tayo. Ikakasal yung isang tao sa isang tao. Walang kamay. Paano pipirma yung walang kamay, attorney? Mahirap po. Para legally binding. May paa po ba? Pwedeng ano na lang po. Ano na hindi- yun? Hindi marunong tawag ko. na ganun? Sabihin natin, walang Mark. paa, walang kamay. Thumb mark na lang, pwede? Wala kang kamay. Wala nga po. Paa nga. Wala rin paa. Dalawang kamay, wala. Paano? Ayun. Pwede pong yung asawa. Pwedeng asawa. Ang pasabit, I hereby sign on behalf of my my beloved Pwedeng spouse. pwedeng i-assign. Opo, pwede po. Opo, pwede po yan. Pareho lang ang bisa ng e-signature sa kayo wet, ano? Generally po, halimbawa, notaryo, kailangan po, wet yan. Kasi personal appearance po sa notaryo, hindi pwedeng Bakit via wet Zoom. ink ang tawag? Pag wet ink, di ba nakakamansya ng damit yan? Kasi tinta. Di ba dry Tinta po. ink? Di ba dapat dry na yan? Baong. Tama po pala. Tama po si Kuya King. Dry ink nga po ba? Hindi nga po, wet ink Pero ang signature. tawag niya wet ink. Opo, wet ink po ang Ay, di tawag mo na. lang ngayon Kasi ay dry. wet muna yan bago na Wet muna bago natuyo. O yun. Ayun nga. So dapat wet ink now dry. Yan. Wet dry ink. Para kumpleto. Wet ink, dry later. Oo, yeah. Mahaba. Wet dry ink na lang tayo. Okay, sige. Attorney, maraming salamat sa mga binahagi mong kaalaman. Attorney Opa June Rodial IV. Annyeonghaseyo. Dito sa Ano Dapat, sa'yo? alam mo, himayin natin ang may init na issue dahil sa batas. Dapat Patas!